Hi everyone, maayong adlaw kaninyong tanan. Happy Thursday sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating Muslim, Happy Al-Hijri sa inyong lahat. Dahil Islamic New Year kasi ngayon. Kumusta po sa lahat? And again, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutang i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko dito. Nasalang na naman sa mainit na issue, ang DOH o ang Department of Health na pinamumunuan ni Secretary Francisco Duque. Hindi na bago ito dahil kung maalala natin, napatawag na rin sa Senado si Secretary Duque. Matapos ang alegasyon na di umano'y di maayos na pag-handle ni Secretary Duque sa nangyayaring pandemya na nagsimula last year. Kasama na rin yung issue tungkol sa di umano'y korupsyon sa PhilHealth nung pinatawag si Secretary Duque sa Senado na kung saan ay ex-officio chairman siya ng PhilHealth. Pagkatapos nito, sinundan pa rin ito ng alegasyon ni Senator Manny Pacquiao na kung saan sinasabi ni Senator Pacquiao na isa ang DOH sa mga ahensya ng gobyerno na kung saan ay talamak pa rin yung korupsyon. At ngayon naman, ang COA ang naglabas ng report o yung Commission on Audit. At sinasabi nga ng report na ito, ang tungkol sa di maayos na paggasta ng DOH sa pondong hawak nila. Ang report ng COA ay nakatutok sa di umano'y di maayos na paggamit ng pondo ng DOH. Kasama rin sa report ng COA yung tungkol sa pagkukulang ng DOH sa kanilang procurement o yung pagkuha ng tamang supplies sa tamang suppliers. At pati yung pagbibigay ng meal allowances ng mga hindi otorisado. Overall, nasa 66.28 billion ang pinag-uusapan dito. At may dagdag pang lampas 1 billion ang report ng COA. Kung kaya umabot na sa 67.32 billion ang halagang pinag-uusapan dito. Ayon sa report ng COA, merong 11.89 billion na pondo ang DOH na unobligated o ibig sabihin nito, pondong nakalaan na hindi pa nagagamit ng DOH. Itong pondong ito ay allocated sana para tugunan ang kasalukuyang health crisis at para palakasin ang ating healthcare system. Kung kaya dahil dito, nirekomenda ng COA kay Secretary Duque na paalalahanan ang mga hospitals at iba pang healthcare facilities na aksyonan sa lalong madaling panahon na gamitin ang nakalaang pondo sa agaran at maayos na paraan. Ayon naman sa DOH, titingnan nila ang rekomendasyon na ito ng COA kung ano ang dahilan at naging mabagal ang paggamit ng pondong ito. At sinabi rin ni Secretary Duque na ang malaking parte ng pondong ito ay hindi pa nagagamit dahil sa Bayanihan 2, na kung saan dito daw sa Bayanihan 2 ay kasama yung allocation para sa mga health workers, special risk allowances and hazard pay. At ayon din nga sa kanya, natanggap lang nila yung pondong ito noong October 2020. Nasa COA report din na may 3.42 billion na pondo na hindi nagamit para sa mga foreign assisted projects o yung mga proyekto na gagawin na kaagapay ng DOH ang ibang bansa, katulad ng USAID. Nakasaad din sa COA report na may 5 billion na pagkukulang sa procurement process at kulang din sa documentation ang ilan sa mga kontrata. At yung cash advances at petty cash daw ng DOH operating units ay umabot na sa 98 million na ayon sa COA ay labag ito sa kasalukuyang batas. May mga fund transfers pa dito sa report ng COA na umaabot sa 42.41 billion ang halaga. Ito yung pagtatransfer ng pondo sa mga implementing agencies o yung mga magsasagawa ng proyekto ng DOH na walang tamang dokumento. Kasama pa rin dito sa report yung mga COVID-19 allowances at mga meal allowances na questionable dahil hindi ito mga dokumentado. Pati yung mga COVID-19 donations ay walang malinaw na dokumento at hindi ito accounted properly. Actually, ilan lang ito sa mga nilalaman ng COA report na dapat ipaliwanag ng DOH at ni Secretary Duque. Pero ayon kay Secretary Duque, accounted lahat itong 67.32 billion na sinasabi ng COA report. Wala daw na mishandle sa pondong ito at ang lahat ng ito ay naibigay daw sa mga tao. Ang malaking parte daw ng pondong ito ay ginamit sa pagbili ng mga testing kits, ng PPEs, sa pagbabayad ng mga benefits ng mga healthcare workers, mga sweldo at iba pa. Ngayong September 21, inaasahang mag-submit ng report ang DOH tungkol dito. Noong una kasi, ang naging matibay na rason ng DOH kung bakit may mga pagkukulang sila sa pag-handle ng mga naunang pondo
ay dahil sinasabi nga nila, hindi sila naging handa sa pandemyang ito. Dahil unang-una nga, first time na nagkaroon ng ganitong klaseng pandemya. Kung kaya lahat na ng mga gagawin nila ay puro mga bago sa kanila. Ang sinasabi nila ay bigla kasing nagkaroon ng emergency na hindi handa ang lahat. Pero makalipas ang mahigit isang taon mula nung magkaroon tayo ng pandemya, paulit-ulit pa rin kinukestyon ang DOH at ang pamamahala ni Secretary Francisco Duque. Sabi nga nila, when there's smoke, there's fire. Paulit-ulit na rin yung panawagan na magbitiw siya sa kanyang posisyon. Pero ayon lang kay Secretary Duque, hanggat hindi siya binibitawan ni Pangulong Duterte, ay mananatili siya and he will continue to serve at the pleasure of the President. Kung titingnan ko ito, maaari ngang walang korupsyon na nangyayari sa DOH. Pero kung tama itong report ng COA, ang palpak dito ay ang pagmamanage at ang pag-a-account sa mga pondo at ang mismong pamumuno ni Secretary Duque. Kasi kung ganito yung report ng COA na sinasabing hindi maayos ang paghandle ng pondo at marami pang mga pondong nakatenga, parang lumalabas na hindi sineseryoso ng DOH ang banta ng pandemya sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga buhay ng mga tao. Para kasing hindi mahalaga sa kanila na gamitin agad ang pondong ito sa tama. Dahil nga meron tayong healthcare emergency. Ang dami ng buhay ang nawala dahil sa pandemyang ito. Dahil sa mga kakulangan sa mga quarantine centers, mga kakulangan sa supply ng oxygen, mga punuan sa mga hospitals, at mga clinics. Mga nagugutom na mga tao dahil sa mga lockdowns at kawalan ng trabaho. Mabagal na pag-angkat ng mga bakuna at iba pa. Itong mga nakatenggang pondo ay nagamit sana agad ng DOH para paigtingin ang pagtugon sa mga pangangailangan lalo ngayong may pandemya. Niwala man lang tayong maayos na contact tracing system na kung saan ay epektibo sana ito para mabilis nating matrace kung sino-sino yung mga nakahalubilo ng taong nagpositive sa COVID. Pati mga healthcare workers natin ay nawawalan na rin ng pag-asa dahil ultimo yung hazard pay na hinihingi nila ay pahirapan bago maibigay sa kanila. Sabihin man nating emergency nga itong nangyaring pandemya at wala ni isa sa atin na nag-aakala na magkakaroon nga ng pandemya. Pero hindi pa rin ito dapat maging rason para gawin ng DOH yung mga emergency procurement nila na hindi dumadaan sa tamang proseso at hindi documented. Hindi naman tama na gamitin nila ng basta-basta na lang yung pondo na walang proper documentation at hindi properly accounted dahil pera ito ng taong bayan at dapat accountable sila sa ultimo 5 na ginagamit nila sa pondong hawak nila. Dapat lahat ng ito ay transparent. At hindi rin siguro tama na ang panghawakan lang ni Secretary Duque ay yung sinasabing appointed siya ni Pangulong Duterte. Kung kaya kapit-tuko na siya sa kanyang posisyon. Kung sa tingin niya ay hindi niya na kayang pagsilbihan ng tama ang taong bayan, ay dapat magbitiw na siya sa kanyang posisyon. Sabi kasi niya, kaya siya nananatili sa kanyang posisyon ay dahil ayaw nga siyang mag-resign ni Pangulong Duterte. Pero kasi kung talagang gusto niya, hindi naman pwedeng pilitin siya ni Pangulong Duterte na manatili sa kanyang posisyon. Pwede naman siya mag-resign at pwede siyang gumawa ng irrevocable resignation. Isa rin kasi itong DOH sa mga ahensyang tinukoy ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang alegasyon laban sa korupsyon. Kung matatandaan natin, nasabi rin ni Senator Manny Pacquiao na bumibili ang DOH ng mga gamot na near expiry na o yung mga gamot na malapit nang mag-expire. At ayon din nga kay Senator Manny Pacquiao, sinasabi niya na itong mga near expiry medicines na binibili ng DOH ay binibili pa rin nila sa mataas na presyo. Na kung iisipin natin, kung totoo man itong sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, ay nakapagtataka nga dahil katulad ng mga pagkain, kapag near expiry ng mga ito, binibenta na ito sa mas mababang presyo. Sa report ng COA na isama rin ito at sinasabi nga dun sa report na nasa mahigit 6 million ang mga expired drugs na meron ng DOH. At nasa 69 million daw yung mga slow-moving drugs o medicines. Ito yung mga gamot na hindi masyadong ginagamit ng mga hospitals. Pero binili pa rin ng DOH. Siguro binili na lang ito para sabihin may binibiling gamot ang DOH. O di kaya ay may magandang offer ang supplier kung kaya napilitan ng procurement officer na bilhin ang mga gamot na ito. At yung mga near expiry drugs, ayon sa COA report, ay nasa mahigit 20 million ang nabili ng DOH. Nakakatawa lang marinig na pati ang DOH ay bumibili ng mga near expiry medicines. Dahil medyo delikado nga ito. Kung hindi ito agad magagamit or hindi ito madidistribute agad sa mga healthcare units na kung saan paggagamitan ng mga gamot na ito, ay masasayang lang ito.
At lalong-lalo na kung ang mga gamot na ito ay hindi naman ganun kadalas nire-reseta ng mga doktor dito sa mga healthcare units na ito, katulad ng mga hospitals, ng mga clinics at mga health centers. Kung tutuusin din natin, napakalaking pinsala na ang nagawa ng pandemyang ito sa mga buhay natin. Sa dami ng mga mahihirap sa bansa natin, ang tanging inaasahan lang natin ay ang ahensya ng gobyerno natin na in charge sa ating kalusugan. At nakakasama ng loob na marinig natin na ang ahensyang tagapangalaga ng kalusugan natin ay may maraming kakulangan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taong bayan, lalong-lalo na ng mga mahihirap. So if this COA report is proven to be true, dapat talagang may managot. And this time, sana ito na yung huling pagkwe-question dito sa ahensyang ito ng DOH. Either i-prove nila na mali itong mga paulit-ulit na paratang laban sa kanila, o aminin nila ang mga pagkukulang nila. Kasi ang taong bayan ang direktang apektado dito sa mga gawain nila. Ang mismong taong bayan na bumubuhay sa kanila. So let's hope mabigyan na nga ng linaw itong hindi mamatay-matay na issue tungkol sa DOH at maibigay sa taong bayan ang serbisyo at benepisyo na nararapat sa atin. So that's it for now mga kaibigan. Once again maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.